Isang nuclear bomb ang sumabog sa California, nag-iwan ng kaguluhan sa paligid, nagpupumilit ang mga nakaligtas na magpatuloy, ginagawang mga mabangis na larangan ng digmaan ang mga natitirang ligtas na kanlungan. Nawawala ang pag-asa habang naghahari ang kawalan ng pag-asa hanggang sa may sumilay na liwanag ng banal na kapayapaan. Nagsisimula ang pelikula kay Miguel at AJ, dalawang magkapatid na Pilipino na naglalakbay sa dagat sakay ng bangka, ang kanilang destinasyon ay Queens Gate, California, kung saan nila balak pasabugin ang isang bomba. Biglang nakita sila ng mga Air Force Rangers, kaya't nagpanik si AJ, bilang tugon, naglagay sila ng nuclear device sa bangka at tumalon sa dagat. Ilang sandali pa, lumipat ang eksena sa isang bahay sa Los Angeles, nag-aalmusal si Evie habang naglalaro ng video games ang kanyang anak sa PlayStation at nanunood ng cartoons ang kanyang anak na babae sa TV. Samantala, nasa opisina si Evan, habang nakatingin siya sa bintana, nasaksihan niya ang isang malaking pagsabog ng nuclear sa kanyang harapan. Nalubog sa kaguluhan ng Los Angeles habang nagiging maalikabok na dilaw ang lahat, nasira ang TV, PlayStation at network sa pagsabog at kumikislap ang mga ilaw sa opisina. Sinubukan ni Evan na tawagan ang kanyang asawa, ngunit bago niya maipalamang tungkol sa pagsabog, naputol ang tawag. Samantala, dumating si Molly sa bahay at sinabi ni Evie na kunin ang mga mahalagang bagay. Kinuha ni Evie ang kanyang anak na babae at sinabihan si Molly na takpan sila ng kumot, lahat sila ay nagtago sa ilalim ng mga kumot sa kotse. Maaaring nagtataka ka kung bakit sila nagtatago sa ilalim ng mga kumot, ito ay dahil ang pagsabog ay nagdulot ng sobrang nakal-alasong at hindi malinis na kapaligiran, na mapanganib sa paghinga. Pagpasok sa kotse, sinigurado nila ang kanilang sarili sa mga seatbelt, napansin ni Evie ang kanilang kawawang aso na nakatingin mula sa bahay at natunaw ang kanyang puso. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kanyang sweater at mabilis na lumabas ng kotse para kunin ang aso, mabilis siyang bumalik at inilagay ang aso sa loob ng kotse. Ang mahabaging gawaing ito ay talagang kapuri-puri dahil ang mga hayop ay mga buhay na nilalang din na apektado ng nakal-alasong kapaligiran. Mahalaga na makiramay hindi lamang sa mga tao, kundi sa lahat ng nilalang, iyan ang diwa ng pagkatao. Sa kabilang banda, naipit si Evan sa trapiko matapos umalis sa kanyang opisina. Sa susunod na eksena, lumitaw ang isang malaking mansyon kung saan nakatayo si Jenna sa tabi ng bintanang salamin habang umiinom ng kape. Ang kanyang magandang anak na si Claire, na nakasuot ng magandang lime purple na damit, ay sumasayaw papunta sa kanya, mukhang prinsesa. Tumanggap si Jenna ng tawag mula kay Evie, ngunit dahil sa mahinang signal, hindi niya marinig ng malinaw ang boses ni Evie. Samantalang si Ian, na may suot na sombrero, ay nanunood ng balita sa TV, na nag-uulat tungkol sa pagsabog ng nuclear sa Los Angeles. Lubos siyang nag-aalala matapos makita ang balita. Habang si Jeff ay ipinapakitang nakatayo sa harap ng bintanang salamin na kinukuha ang kanyang baril mula sa isang locker, tumingin siya sa labas kung saan ang kanyang asawa na si Tara ay nasa hardin na may kinukuha mula sa isang maliit na bahay. Pagkatapos ay pumasok siya sa bahay kung saan ang kanilang batang anak na si Leaf ay nagpiprito ng itlog, ang kanilang nakatatandang anak na si Abby ay nakikipag-usap at ang kanilang anak na si Georgie ay nagdodrawing. Nagdrawing si Georgie ng puno sa papel na may mga apoy sa paligid nito. Pagkatapos ay naghanda si Tara na umalis kasama ang mga bata at idinikit niya ang drawing ni Georgie sa dingding. Sumakay si Tara at ang mga bata sa kotse handang umalis. Nanunood si Jeff ng TV at nakita ang balita ng pagsabog sa Los Angeles na lubos na nag-aalala sa kanya. Nagmadali siyang lumabas ng bahay para pigilan ang kanyang pamilya sa pag-alis, ngunit yumandar na ang kotse at umalis. Bumalik si Jeff sa bahay at sinubukang tawagan si Tara, ngunit wala ng signal dahil sa pagsabog. Kinuha ni Jeff ang drawing ng kanyang anak na babae na nakakatakot na naglalarawan ng pagsabog. Tiningnan niya ang drawing at pagkatapos ay ang balita sa TV, ibinulsa niya ang drawing at nagmadaling lumabas ng bahay, nagmaneho ng kanyang kotse para habulin ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang sandali, naabutan ni Jeff ang kotse ng kanyang pamilya at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagsabog. Ipinakita sa kanya ni Abby ang isang post sa social media tungkol sa pagsabog na nagkukumpirma sa balitang ibinigay ni Jeff sa kanila. Pagkatapos ay ibinalik ni Jeff ang mga ito sa bahay at dinala sina Tara at Abby sa tindahan ng armas sa kanilang bahay para kumuha ng mga armas. Nag-aalala sina Tara at Jeff, ngunit si Abby ay nasa masayang mood, tumatawa at nagbibiro habang nakatingin sa kanyang mobile. Ito ay ikinainis ni Jeff na sinermonan si Abby. Samantala, nakatayo si Georgie sa tabi ng bintana na mukhang balisa nang lapitan siya ng kanyang ina. Pagkatapos ay dinala ni Jeff ang kanyang pamilya at umalis ng bahay, papunta sa isang utility store. Sa loob, magulo ang tindahan na may mga taong nagmamadaling kumuha ng mga supply. Ang mga taong takot ay nagtatakbuhan at ang ilan ay nag-aaway pa. May mga komando ngunit tila walang silbi. Doon, sa galit, binaril at pinatay ng isang commander ang isang lalaki. Si Jeff, na dating ranger, ay nakialam at lumabas ng kotse para pigilan ang commander na nakinig sa mga salita ni Jeff.
Nagdala si Tara ng mga emergency food supplies at lahat sila ay sumakay sa kotse at umalis. Sa daan, sinusundan sila ng ibang mga ranger sa parehong ruta. Nakipag-ugnayan ang mga ranger kay Jeff sa pamamagitan ng wireless radio. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat sila ay dumating sa kanilang destinasyon na homestead. Habang bumubukas ang gate, dumaan sila sa loob na daan at narating ang mansyon kung saan sila bumaba ng kanilang mga sasakyan. Sinalubong sila ni Ian, kasama si Claire, ipinakilala nila ang kanilang mga anak sa isa't isa. Dumating si Jenna at iniabot kay Ian ang kanyang mobile phone na may papasok na tawag, pagkatapos ay binati niya ang lahat sa tulong ni Tara. Sinubukan ni Jenna na hanapin si Evie, na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Sinimulan nilang ilabas ang kanilang mga gamit mula sa mga sasakyan. Nakipagkaibigan si Abby kay Claire, nakakabalik lang mula sa paghahalaman. Dinala ni Ian sina Jeff at ang iba pang mga ranger sa tuktok ng burol kung saan ginamit nila ang binoculars para suriin ang kanilang paligid. Samantala, nagmamaneho si Evie ng kanyang sasakyan kasama ang kanyang mga anak, ngunit nagsimulang tumunog ang alarma ng mababang baterya sa highway. Mayroon ding ibang mga sasakyan at ang mga tao ay nagmamakaawa ng tulong, nagmamadali patungo sa sasakyan ni Evie, ngunit hindi siya huminto. Dahil sa inis sa mababang baterya, bumaba si Evie sa sasakyan at sinamantala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang pamilya sa ibang sasakyan at umalis. Isang lalaki mula sa tindahan ng kagamitan na may dalang pagkain at inumin ang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit hindi huminto si Evie. Hinawakan ng lalaki ang pinto ng sasakyan at nadala, ngunit walang awa si Evie at umalis. Nahulog ang lalaki ng malakas sa lupa, desperadong humihingi ng tulong. Ang hindi etikal na mga aksyon ni Evie ay nagpadala ng masamang mensahe sa publiko na nagpapakita ng ganap na kawalan ng pagkatao. Kung ako ang nasa kanyang kalagayan, hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Inuna niya ang kaligtasan ng kanyang aso ngunit iniwan ng isang buhay na tao na mamatay sa nakakalason na kapaligiran. Ito ang sukdulan ng pagkukunwari. Samantala sa homestead, malayang gumagala ang mga manok at kambing sa hardin kung saan may isang lalaking naglalagay ng safety barbed wire sa gilid ng daan habang ang iba ay nagtitinda ng iba't ibang bagay sa gulay at prutas. Napansin ni Garden Abe si Claire, na gumagawa ng homemade organic drinks para sa mga tao. Tumulong si Abe kay Claire at nagsimula silang mag-usap, habang si Jeff ay nasa kwarto nakikinig ng balita sa radyo. May baril na nakalagay sa harap niya. Si Martha ay naghahain ng hapunan sa kanyang pamilya, kasama sina Rick at ang kanilang mga anak. Sinabi ni Tish sa kanyang amang si Rick na kailangan niyang maghugas, ngunit may kakulangan ng tubig sa bahay kaya't kailangan nilang lumabas. Gayunpaman, ang sitwasyon sa labas ay delikado. Bilang ama, kailangang tugunan ni Rick ang pangangailangan ng kanyang mga anak at panatilihing ligtas sila. Kumuha siya ng pamalo at lampara at umalis kasama si Tish. Sa labas, narinig ni Rick ang tunog ng mga tahol ng aso. Nakita niya ang isang apoy na nagliliyab at narinig ang putok ng baril. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pamilya at umalis sila sa kanilang sasakyan. Sa daan, nakatagpo sila ng mga taong may dalang rifle. Binilisan ni Rick at binalaan siya ni Tish tungkol sa mga tao sa unahan. Biglang preno ni Rick at tinanong siya, ngunit hindi niya sila pinansin at umalis. Sa karagdagang daan, may mga barikada at isang pulis na sasakyan na nasusunog. Isang gwardya ang nagbigay senadoryas kay Rick na magpatuloy. Kinabukasan, maraming tao, kasama si Rick at ang kanyang pamilya, ang nagtipon sa labas ng bahay sa homestead. Sinusuri ni Ian ang kanyang mga supply sa bodega nang dumating si Blake kasama si Logan. Tinalakay ni Blake kay Ian ang isyu ng pagbibigay ng kanlungan sa mga dayuhan sa kanyang pribadong tirahan. Hindi kumbinsido si Ian sa paliwanag ni Blake na may karapatan siyang sakupin ang kanyang personal na tirahan. Pagkaalis ni Blake, lumapit si Jeff kay Ian, tinanong kung sino iyon. Pagkatapos ay lumabas si Jeff, napansin ang usok na umaangat sa malayo, ginamit niya ang binoculars para masilip ng mas malapitan. Sumakay si Jeff sa kanyang bisikleta para imbestigahan at natagpuan ang kampo ng mga hoarder na nasusunog. Mabilis niyang ipinaalam kay Ian. Ngunit pagdating ni Ian, gabi na at ang kampo ay naging abo na. Bumalik si Jeff at kinabukasan, siya, si Ian at ang mga ranger ay naghanda na pumasok sa gubat, armado at handa. Samantala, sina Jenna, Tara at Claire ay nag-aayos ng pagkain at inumin para sa mga tao sa mga kampos sa labas ng homestead. Tinalakay ni Rick kay Ian sa gate ang tungkol sa pagsali sa homestead, ngunit tumanggi si Ian. Paglabas ni na Jenna, Claire at Tara sa gate na may dalang pagkain, nagmamadali ang mga tao patungo sa kanila, nagkaroon ng kaguluhan. Nang makita ito, agad na lumabas sina Ian at Jeff, inihatid ang kanilang mga babae pabalik sa loob at isinara ang gate. Sinubukan ni Jeff na pakalmayin si Tara habang si Abby ay humingi ng pahintulot at lumabas. Gumawa si Ian ng chart ng mga kagamitan sa pisara para tansyahin kung gaano karaming supply ng pagkain ang maibibigay nila sa mga tao sa labas.
Nakita ni Jenna na hindi angkop ang pagtataya ni Ian dahil naaawa siya sa mga nagdurusang tao, naawa siya sa mga batang nagugutom, na nagpapalungkot sa kanya. Gusto niyang magbigay ng libreng pagkain, ngunit iba ang iniisip ni Ian, gusto niyang harapin ang isyu sa praktikal na paraan kaysa emosyonal. Nakatayo si Jeff sa koridor habang tinitingnan ang guhit ni Georgie na dala niya, nagluluto si Tara nang lapitan siya ni Jeff. Nag-iisip pa rin si Jeff tungkol sa pagguhit. Si Abe, sa kanlungan sa gubat, ay tumitingin sa mikroskopyo ng baril sa mga mangangaso na papalapit, nakatutok ang mga ripple. Tinawag ni Abe ang kanyang ama, si Jeff, para iulat ang mga lalaki at inutusan siya ni Jeff na magpaputok. Nag-alinlangan si Abe, pero sinunod ang utos ni Jeff, nagpaputok at nagulat ang mga lalaki, ayaw ni Abe na magpaputok, pero nag-ipon siya ng lakas ng loob at ginawa ito sa utos ni Jeff. Narinig ni na Ian, Jenna at Tara ang putok ng baril habang abala sila sa kanilang mga gawain sa homestead. Tinamaan ng bala ang isa sa mga lalaki habang ang isa ay tumakas, iniwan siya. Nalulungkot sina Abe at ang kanyang kaibigan at si Abe ay napaiyak, pinagsisisihan ang pagpatay sa isang tao, nasiyahan si Jeff. Dinala ni na Abe at Ben ang nasugatang lalaki sa ospital kung saan patuloy na umiiyak si Abe. Sa ospital, naroon si Jeff, isang nurse at isang doktor na nag-aalaga sa mga pasyente. Nalaman ni Jeff ang pagkakakilanlan ng lalaki, si Jimmy McGavin, mula sa isang card na natagpuan sa kanyang bulsa. Habang ginagamot ng mga doktor si Jimmy McGavin, binanggit niya ang isang pangalan, malamang na ang kanyang asawa, habang may natagpuang litrato ng pamilya sa kanyang bulsa. Dumating si Jenna at nakita ang nasugatang lalaki at nag-alala. Dumating din si Ian, pero natalo ni McGavin ang laban para sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, mas nakaramdam ng pagsisisi si Abe. Pinaginhawa ni Tara ang kanyang anak, pinagalitan ni Nurse Alina si Jeff, sinasabing hindi ito digmaan kung saan pwedeng pumatay ng kahit sino. Halos sumisigaw si Nurse Elena. Lumapit si Georgie, nakita ang walang buhay na katawan ni Jimmy, at mabilis na dinala ni Jeff ang kanyang anak na babae. Bumalik ang lahat sa kanilang mga gawain, nakaalerto ang mga gwardya, nag-aalaga si Jenna sa hardin at si Ian ay nasa kanyang silid hawak ang kanyang revolver. Naupo si Abe mag-isa, mukhang malungkot, nagkita si Jeff at ang kanyang mga kapwa sundalo sa gubat, nagtatrabaho si Ian sa chart ng utilities nang lumapit si Jenna sa kanya. Nasa hardin sina Jeff, Tara at Abe, nagtatrabaho sina Jeff at Tara, habang si Abe ay nakaupo, nalulumbay at binabagabag ng utos ng kanyang ama na magpaputok. Sinubukan ni na Jeff at Tara na aliwin si Abe, pero hindi niya sila pinansin at umalis. Dumating si Leaf na may dalang kambing, masayang ikinwento ito sa kanyang ina, emosyonal na sinubukan ni Jenna na kausapin si Ian nang makatanggap sila ng balita tungkol sa pagdating ni Evie. Si Evie at ang kanyang pamilya ay papalapit sa gate, pero hindi pinapasok sina Rick at ang kanyang pamilya. Nagkita sina Ian at Evie at ang mga bata nang pumasok sila. Sa gabi, nagbabasa ng libro si Claire sa kanyang silid nang sumama si Abe sa kanya, ibinahagi ni Abe ang kanyang mga sama ng loob kay Claire, ipinaliwanag kung bakit siya nalulumbay. Habang nagsasalita si Abe, nagsimula siyang umiyak at si Claire ay napaluha rin, pero pinalakas niya ang loob ni Abe. Dinala ni Claire si Abe sa greenhouse ng mga bulaklak para ma-refresh ang kanyang isipan, kung saan nakita nila ang iba't ibang makukulay na bulaklak, halaman at punla. Pumili si Abe ng bulaklak at maingat na inilagay ito sa buhok ni Claire, pagkatapos ay nagsimula silang magtanim ng mga buto sa pagitan ng mga hilera ng mga pod. Sunod, dinala ni Claire si Abe sa isa pang nursery, ipinakita sa kanya ang kanyang paboritong bulaklak, isang natatanging lila na bulaklak na kumikinang na parang mga diamante mula sa loob ang paborito ni Claire at labis ding humanga si Abe dito. Habang hinahangaan nila ito, napansin ni Claire ang pagsikat ng araw at sinabi kay Abe, pagkatapos ay umalis si Abe. Sa labas ng homestead, walang magawa, gutom na mga tao ang nagyayelo sa lamig, nakikinig si Jeff sa balita sa radyo at pagkatapos ay pumasok sa silid kung saan natutulog sina Tara at ang mga bata. Nag-aalala siya kay Abe, iniisip na natutulog ito, pero gising si Abe, nalulumbay, sina Jenna at Ian ay nag-iinspeksyon sa kusina kung saan nagluluto ng pagkain at naroon din sina Abe at Claire. Pinatigil ni Ian si Claire sa pagtatrabaho, na hindi niya nagustuhan, at umalis siya. Nasa hardin si Ian nang makatanggap siya ng balita tungkol sa pagdating ni Evan. Tumakbo sina Evie at ang mga bata para yamakap, sina Evan, Jeff at Ian ay nag-iinspeksyon sa mga kampo. Nang lumabas si Evan mula sa isa, masayang ibinahagi ang kanyang mga kwento ng paglalakbay at ipinakita ang kanyang Los Angeles Tag Prince shirt. Sa kabilang panig, abala ang mga kababaihan sa kusina sa paghahanda ng mga tinapay, cake at tinapay, nag-set up sila ng mesa sa hardin at nagsilbi ng pagkain sa lahat. Habang nagsisimula silang kumain, umupo sina Jeff at Ian habang nakatayo si Evan kasama si Evie. Mula nang dumating, kakaiba ang kilos ni Evan at tila malalim ang naging epekto ng insidente sa kanya.
Ipinaliwanag ito ni Evie kay Ian. Tumingin si Jeff sa kanyang binoculars at nakita ang mga sasakyan na papalapit sa homestead. Habang dumarating ang mga sasakyan, mabilis na tumakas ang lahat at pumwesto ang mga commander. Dumating ang mga sasakyan at SWAT. Lumabas ang mga ranger ni Scott, pinamumunuan ni Blake, nakahanda ang mga baril, sinusubukan ni Ian na pigilan si Blake, pero nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Binaril ni Blake si Ian sa balikat at mabilis na kumilos ang mga rangers. Nagkagulo sa lahat ng dako, dali-daling lumapit si Jenna kay Ian na nakahandusay sa lupa. Mabilis na kumilos ang mga rangers, binuhat si Ian sa stretcher at dinala siya sa ospital gamit ang kanilang sasakyan, habang tumatakbo si Claire sa likod, umiiyak. Sa ospital, nasa tabi ni Ian sina Jenna at Claire habang siya ay tumatanggap ng dugo. Umiiyak na nanatili si Jenna sa tabi ng walang malay na asawa, naghihintay na magising ito. Biglang, napagtanto ni Claire, Jenna kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Tumayo siya mula sa tabi ni Ian at bumalik sa homestead, kung saan binura niya ang chart ng utilities sa pisara. Ginawa ni Jenna ang gusto niyang gawin para magbigay ng libreng supply ng pagkain. 30 araw na ang lumipas mula nang mag-blackout, naupo si Jenna sa tabi ni Ian, na biglang nagkamalay. Sinabi ni Jenna kay Ian na nagbigay siya ng libreng supply ng pagkain at pinayagan ang mga taong naghahanap ng masisilungan sa labas ng homestead na manatili. Nakaramdam ng kapayapaan si Jenna matapos gawin ang mabuting gawaing ito, at marahil dahil sa kabutihang ito kaya bumalik si Ian mula sa bingit ng kamatayan. Isang mahusay na silungan ang itinayo para sa mga tao na manirahan sa homestead at may libreng supply ng pagkain, na ikinasaya ng lahat. Lahat ay nagtutulungan, nagbabahagi ng mga gawaing bahay at kusina, nagsimula silang mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, patuloy na nagdodrawing si Georgie sa dulo ng pelikula, nagdodrawing siya ng pulang ibon at tila tumatakbo siya sa gubat na takot at may umaatake sa kanya. May pulang helicopter na lumilipad sa langit, may nakatali ang kanyang ama na isang lalaki, sumisigaw si Abe sa gubat, at nakikitang umaalis si Claire papunta kung saan. Eksena ng digmaan ito, nagkagulo, at natapos ang kwento ng homestead. Kung nagustuhan mo ang pelikulang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.